Respeto ang isa sa mga pinakamahalagang bagay na hindi pwedeng mawala sa sarili natin. Ang sabi nga nila ay paano tayo irerespeto ng iba kung hindi natin yon kayang ibigay sa ating sarili. Ang sulat na babasahin natin ngayong araw ay pinadala ng kabarangay natin na si Karina, isang dalaga na lumaki sa simple at masayang pamilya. Dahil sa solong anak siya ay nasanay siya na palaging nakukuha ang mga bagay na gusto niya sa buhay. Kaya naman para sa kanya ay naging sukatan ng kaligayahan ng material na bagay na magiging pagmamay-ari niya. Pero nagbago ang lahat mula nang mamatay ang pinakamamahal niyang papa. May isa na lamang ang mama niya na bumuhay at nagtaguyod sa kanya. Naging limitado ang mga bagay na kaya lamang nitong ibigay sa kanya. At dahil hindi nga siya sanay na hindi nakukuha o nabibili, ang mga material na bagay na gusto niya ay naging mapusok at mapaghanap siya sa ibang tao. Ang hindi niya alam ang pagiging mapaghanap niya ang magdadala sa kanya sa isang seryosong kapahamakan. Gusto mo na bang makilala si Karina at marinig kung ano ang mga bagay na sinakripisyo niya para lamang makuha ang mga bagay na gusto niya? Handa ka na bang mainis at maiyak sa kwento ng buhay niya? Kagaya ka rin ba niya na naging materialistic na tao? Yung tipo na lahat ay gagawin makuha lamang ang bagay na gusto mo. O mas pipiliin mo ang simpleng buhay basta masaya ka kasama ang taong mahal mo. Si Karina kaya, paano niya na-realize na nasa maling sitwasyon na siya? Nagsisi kaya siya na puro sarili lamang niya ang pinili niyang mahalin? Malalaman natin yan ang masaklap na nangyari sa buhay niya sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ang akala ko dati kapag marami akong pera o palagi kong nakukuha ang material na bagay na gusto ko ay totoong masaya na ako. Nasanay kasi ako sa ganong setup ng buhay. Pero sa huli na-realize ko na wala sa luho o pera ang totoong kaligayahan ng isang tao. Papadudot, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Karina, 28 years old at nagtatrabaho sa isang paaralan dito sa Laguna. At bago ko ituloy itong sulat ko ay ipapaalam ko na rin na marami akong impormasyon na binago dito sa kwento ko. Kasama na ang pangalan ko para maproteksyonan na rin ng pribado kong buhay. Solong anak ako ng mga magulang ko at nagtatrabaho bilang foreman si Papa sa isang malaking construction site. Matagal na siya doon at masasabi ko na kahit papaano ay malaki na rin ang kinikita niyang pera kaya hindi na kailangan magtrabaho pa ni Mama. Magkaiba rin ang ugali ng mga magulang ko, Papa Dudut. Kuripot kasi talaga si Mama at hindi siya mahilig bumili ng mga toys para sa akin. Kahit tong bata pa lamang ako. Pero si Papa naman ang tipo ng tatay na ibinibigay ang lahat ng gusto ko, lalo na pagdating sa material na mga bagay. Laruan, notebook, magandang pencil case at kung ano-ano pa. Solong anak kasi ako kaya naman masasabi ko na naging spoiled talaga ako nang dahil sa kanya hanggang sa magkolehiyo na ako. Minsan kinokontra ni Mama ang ginagawa na yon ni Papa. Ang sabi ni Mama ay hindi dapat ako sinasanay ni Papa na nakukuha ang mga bagay na gusto ko. Dapat daw ay tinuturuan nila ako na maging masinop at matipid sa pera. Siyempre mahal na mahal ako ng Papa ko kaya hindi siya nagpatalo sa gusto ni Mama. Siya pa rin ang nasunod at patuloy sa pagbibigay ng mga luho sa akin, Papa Dudut. Mama? Ano pong nangyayari? Karina, anak! Bakit po kayo umiiyak, Mama? Nanakawan po ba tayo?
nandito pa naman po yung TV at saka yung malaking speaker sa sala natin. Hindi naman po basag ang mga bintana. Ano po bang nanakaw dito sa bahay natin? Hindi tayo nanakawan, anak. Bakit nga po kayo umiiyak? Ano po bang nangyari? Sabihin niyo na po sa akin. Karina, ang papa mo! Ang papa mo! Ano pong nangyari kay Papa? Tumawag dito yung isang katrabaho niya at sinabi na wala na ang papa mo. Wala na siya, Karina. Ano po? Paano po nangyari yun? Kasabay lang po natin siyang mag-almusal kaninang umaga. Masigla po siya at walang kahit na anong nirereklamong sakit ng katawan. Malakas po si Papa. Naaksidente daw siya sa trabaho nila kanina. Mama, baka po nagpa-prank lang yung tumawag sa inyo. Baka hindi naman po totoo yung sinabi niya. Gusto kong isipin na biro lang talaga yon. Pero si Obet ang tumawag. Siya ang isa sa pinakamalapit na kaibigan at katrabaho ng papa mo. Kilala ko siya at sigurado ako na hindi siya gagawa ng ganong klaseng biro. Pero ano po bang nangyari? Paano po na-aksidente si Papa sa trabaho? Sinisilip daw ng papa mo yung loob ng mixer machine na para sa simento dahil ayaw daw gumana nung una. Pero may isang katrabaho sila na hindi alam na nasa loob ang papa mo at sinindihan yung makina nun. Doon siya namatay sa loob ng machine na yon. Ibig sabihin, pinatay po si Papa? Aksidente daw ang nangyari, anak. Hindi alam ng isang katrabaho nila na nasa loob ng mixer ang papa mo. Pero dahil po sa tao na yon, namatay si Papa. Siya may kasalanan ng lahat. Karina, kahit magalit at manisi pa tayo ng ibang tao, hindi na may babalik pa ang buhay ng papa mo. Wala na siya, anak. Wala na ang papa mo. Bakit po kailangan na mangyari to? Bakit kailangan na mawala sa atin si Papa? Hindi ko rin alam. Napakabuting tao niya at wala siyang kahit na sinong inargrabyado. Bakit kailangan na buhay pa niya ang kunin kagad ng Diyos? Bakit? Mama, magpakatatag po tayo. Paano natin gagawin yon? Wala na ang papa mo. Kinuha na siya sa atin, Karina. Wala na siya. Hindi po gugustuhin ni Papa na makita niya tayong umiiyak at pinanghihinaan ang loob. Kilala niyo po si Papa. Ayaw niya nang nalulungkot tayo ng dahil sa kanya. Hindi mo kasi ko naiintindihan. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ang papa mo. Pero nandito pa naman po ako. Hindi ko po kayo iiwan, Mama. Pangako po yan. Hindi po ako aalis dito sa tabi ninyo. Ang bigat-bigat, Karina. Bakit kasi ang papa mo pa ang nawala? Bakit hindi na lang ako? Ayoko nang mabuhay sa mundo kung hindi siya kasama. Ayoko na! Mama, isipin niyo naman po sana ako. Nandito pa po ako. Tayong dalawa na lang po magkasama ngayon. Magtutulungan po tayo, Mama. Magpapakatatag po ako para sa inyo. At sana ganun din po ang gawin niyo para sa akin. Yun na yata ang pinakamasakit na pangyayari noon sa buhay ko, Papa Dudut. Hindi ako makapaniwala na mararanasan ko ang ganong kasakit na pakiramdam dito sa dibdib ko. Yung pakiramdam na parang pinipiga ng mahigpit ang puso ko at medyo nahirapan na akong huminga
sa sobrang sakit nito. Pero dahil mas malakas ang hagulhol noon ni Mama ay pinilit ko naman ang sarili ko na magpakatatag dahil hindi na po pwede na pareho kaming naglulupasay ng araw na yon. Niyakap ko siya ng mahigpit at sinabi ko na kailangan naming magpakatatag. Papadudot nang nawala si Papa ay nalaman namin na marami pala siyang utang na naiwan. Yung owner jeep namin sa bahay ay naisanla pala niya sa isang kumpare niya noong magkasakit si Mama sa bato at kailangan na maoperahan. May utang din siya sa isang katrabaho niya na ginamit naman daw ni Papa na pamasahe namin noon para umuwi ng Bicol nang mamatay ang lolo ko. At may iba pang tao na nagsabi kay Mama na may utang din daw sa kanila si Papa. Nakita ko kung paano na problema si Mama noon. Umayag na rin tuloy siya na makipag-areglo na lamang sa katrabaho ni Papa na nakapagpaandar ng mixer machine na dahilan ng pagkamatay ni Papa. Pero unti-unti na rin pong iyong naubos hanggang sa mawala sa amin pati na ang owner jeep na kasing edad ko na halos. Malaki talaga ang nagbago sa buhay namin noon, Papa Dudut. At naramdaman ko na pati ang ugali ko ay nagsimula na ring magbago. Dahil wala na si Papa ay nagdesisyon si Mama na magtrabaho at maging bantay sa isang tiyangge na malapit sa amin. Nainis pa ako noon kasi madalas kaming dumadaan doon ng mga kaklase ko bago umuwi sa bahay. Nakikita tuloy nila si Mama na nagtatawag ng mga customer na dumadaan sa tapat ng tiyangge. Kaya hindi ko na lang siya tinitingnan para hindi ako mapahiya, Papa Dudut. Okay na lasa nitong niluto ko na ginisang sardinas na may miswa. Maghahain na rin ako at makapauwi na si Karina. Mama, may luto na po bang ulam? Nagugutom na po kasi ako. Sakto lang ang uwi mo, anak. Eto, kakatapos ko lang magluto. Parang medyo ginabi ka yata ngayon. Nag-extend po kasi ng klase yung isang professor namin. Tapos nag-practice pa po kami ng aerobic dance para sa finals namin sa PE. Naku, kaya pala mukhang pagod na pagod ka. Opo, kasi nakakapagod talaga yung paulit-ulit na aerobic dance na ginawa namin kanina. Hindi na nga rin po ako nagmerienda kanina kasi pamasahe lang po ang pera ko. Kaya gutom na po talaga ako. Pasensya ka na kung medyo nagtitipid tayo ngayon, ha? Alam mo naman na marami pa tayong utang na dapat bayaran. Ano pa nga po ba? Wala naman po akong ibang choice kundi magtiis na lang sa kakarampot na allowance na binibigay niyo sa akin eh. Huwag kang mag-alala. Mabayaran ko lang halos lahat ng utang ng papa mo. Ibabalik ko sa dati ang allowance na binibigay ko sa'yo. Maupo ka na, anak, at maghahain na rin ako ng hapunan natin. Sige po, Mama. O ayan, anak, kumain ka na. Ano po yan? Ginisang sardinas na may miswa. Kain na tayo, anak. Lalagyan ko na ng kanin tong plato mo, ha? Wala na po bang ibang ulam? Ha? Wala na eh. Nung isang araw po, dilatang sardinas ang ulam natin. Kahapon, tortang sardinas. Tapos ngayon, ginisang sardinas na may miswa naman. Pagpasensyahan mo na lang muna to, anak. Isang linggo ko na pong pinagpapasensyahan yung sardinas na yan. Iba-ibang luto naman ang ginagawa ko sa sardinas. Pero sardinas pa rin po yan. Konti na nga lang po, malapit na maging amoy sardinas ang balat ko dahil dyan sa inihahain ninyo. Ay, sige, sandali lang at magpiprito ako ng tinapang galunggong. Meron pa namang natira dyan sa ref natin at mabilis lang yun maluto. Isa pa po yung tinapang galunggong na yan. Gusto niyo po ba talagang tubuan ako ng mga kaliskis ng isda dahil sa mga ulam natin? Wala namang kaliskis ang sardinas sa tinapang galunggong. Huwag niyo nga po akong tawanan. Walang nakakatawa. Yan ang problema sa inyo eh. Dinadaan niyo lahat sa biro. Ano bang gusto mong gawin ko, Karina? Maglagay ng asin sa platito para yun na lang ang ulamin mo. Kagaya ng sinabi ko kanina, gipit pa rin tayo hanggang ngayon. Wala tayong ibang magagawa kung hindi tipirin ang perang kinikita ko sa pagbabantay sa tiyangge. Pwede po bang humanap na lang kayo ng ibang trabaho? Mahirap maghanap ng trabaho sa panahon ngayon, Karina. Lalo na't hindi naman ako nakatapos ng pag-aaral ko.
Mabuti nga, tinanggap ako dun kahit high school graduate lang ako. Kaya ikaw, pagbutihan mo ang pag-aaral mo. Dahil yan lang ang pangarap namin ng papa mo, ang mapagtapos ka ng kolehiyo. Kaya gagawin ko ang lahat para maigapang ang pag-aaral mo, Karina. Papa Dudut, sobrang laki ng adjustment na ginawa ko mula nang mawala si Papa. Mula sa maliit na allowance na ibinibigay sa akin ni Mama, sa paulit-ulit namin na ulam sa lamesa at yung mga hindi niya pagbili ng mga bagay na gusto ko kagaya ng bagong bag, makeup at sapatos. Nahirapan talaga ako noon kasi hindi ako sanay na naghihirap kami. At naiinis din ako kasi pakiramdam ko ay hindi ako naiintindihan ni Mama. Ni hindi man lang ako makahingi sa kanya ng extra allowance o kahit man lang sana paggala namin ng mga kaibigan ko kapag wala kaming pasok sa school. Ang palaging sinasabi ni Mama ay hindi pa bayad ang mga utang ni Papa kaya kailangan pa rin naming magtipid. Ang sa akin lang naman ay hindi ko naman kasalanan kung magkaroon kami ng maraming utang nang dahil kay Papa. Si Mama na lang ang magulang ko kaya responsibilidad niya na ibigay sa akin ang mga pangangailangan ko, Papa Dudut. Papa Dudut, dahil sa ugaling yon ni Mama ay nawala na ako ng ganang mag-aral at pumasok sa school. Sino ba naman ang gaganahang mag-aral kung halos pamasahe na lang ang ibinibigay niya sa akin? Gusto niya pa na magbaon na lamang ako ng kanin at ulam para sa pananghalian ko sa school na mas lalo kong kinainis. Kasi ano ba naman ang babaunin ko? Tuyo at tinapa na palagi naming ulam sa bahay. Nakakahiya kapag maaamoy yon sa loob ng classroom namin. Kaya may mga oras na kapag nagtatalo kami ni Mama bago ako pumasok sa school ay bigla na lamang akong magkukulong sa kwarto at sasabihin ko sa kanya na hindi na lamang ako papasok. Sa ganong paraan ay paminsan-minsan ay nakukuha ko ang loob ni Mama na bigyan ako ng extra allowance. Pero minsan talaga, dahil madalas nagiging matigas siya pagdating sa akin ay pakiramdam ko tuloy ay wala na siyang pagmamahal sa akin bilang anak niya. Kaya naman may mga oras na kahit umaalis ako ng bahay para pumasok sa school, sa mall na lang ako dumidiretso at nagpapalipas ng oras at sama ng loob, Papa Dudut. Karina? Kuya Anjo, kayo po pala yan. Bakit nandito ka sa food court ng mall? Wala ka bang pasok sa school ngayon? Naka-uniform ka pa oh. Okay, gets ko na. Okay lang ba kung makishare ako ng table sa'yo? Sige po, ayos lang Kuya Anjo. Salamat. Ay, alam mo, nakakatampo ka na talaga. Ha? Bakit naman po? Kasi ang sabi ko sa'yo nung huling beses na nakita tayo sa plaza, Anjo na lang itawag mo sa akin, di ba? Para naman hindi masyadong nakakatanda. Oo nga po pala. Pasensya na po. Isa pa yan, Karina. Huwag ka na ring mag-po sa akin para mag-feeling bagets sa manaw kapag kausap kita. Sige. Hindi na ako magpupo at Anjo na lang din ang itatawag ko sa'yo. Ayun oh. Mabuti naman para matuloy ko na rin ang pagporma ko sa'yo. Palabiro ka talaga, Anjo. Hindi biro yun oh. Ang sabi ko naman sa'yo dati, hihintayin lang kita na magdalaga para maligawan na kita. 18 ka naman na ngayon, di ba? Oo, malapit na nga ako mag-19 eh. 3 buwan na lang. Sakto pala. Pwede ko nang simulan ng panliligaw ko sa'yo. Sira! Seryoso ako, Karina. Liligawan talaga kita. Wala namang magagalit, di ba? Wala. Kasi wala naman akong boyfriend. Ayun naman pala. Single ka tapos single din ako. Kaya tama lang yung timing ngayon. Teka, matanong ko lang. Bakit pala hindi ka pumasok sa klase mo ngayon? Ay, nabadtrip kasi ako sa bahay namin kanina eh. Bakit naman? Nagtalo na naman kasi kami ni Mama. Paano ba naman? Sakto lang sa pamasahe yung binigay niyang allowance sa akin. Sino ba naman gaganahan na pumasok nun para mag-aral? Baka naman kasi gipit lang ang mama mo ngayon. Palagi naman niyang sinasabi na gipit siya sa pera, pero ang totoo tinitipid niya lang talaga ako. May pabitaw-bitaw pa siya ng pangako na igagapang niya yung pag-aaral ko pero pinapahirapan niya lang naman talaga ako. Tingnan mo nga itong bag ko. 1 taon na sa akin to, pero hindi pa napapalitan ng bago. Ito ring suot kong sapatos ngayon. Malapit na namang magutom. Nakailang pakain na nga ako ng pandikit dito pero malapit na rin talagang bumigay.
Tapos hindi man lang ako mabila ni mama ng mga bagong gamit. Kita naman yung kailangan ko na. Bakit mo ako tinatawanan, Anjo? Kasi ang cute mo kapag nagrereklamo ka ng ganyan. Lalong sumisingkit yung mga mata mo at lumalabas pa yung dimples mo sa magkabilang pisngi. Ewan ko sa'yo. Oh, baka isipin mo na binubola lang kita ha. Totoo yun. Nagiging cute ka talaga lalo sa paningin ko. Pero alam mo, para mawala yung pagka-bad trip mo, kumain na lang tayo. Di pwede. Ha? Bakit naman hindi pwede? Nagda-diet ka ba? Hindi, pero wala kasi akong pera eh. Sakto lang na pamasahe itong nasa wallet ko ngayon. Yun lang bang problema mo? Sino bang may sabi na KKB tayo? Siyempre, ito ng first date natin kaya libre kong pagkain natin ngayon. Kahit ano pang gusto mo, sabihin mo lang Karina at bibilhin ko para sa'yo. Papadudot may 10 taon din yata halos ang tanda sa akin ni Anjo. Nasa kabilang barangay siya nakatira kaya hindi rin kami madalas na nagkikita. Nakilala ko lang siya nang manood ako ng liga ng basketball sa plaza. At isa siya sa mga naglalaro. Nang unang beses nga kaming nagkausap noong 15 years old pa lamang ako ay biniro-biro niya pa ako. At sinabi niya na hihintayin daw niya na maging dalaga na ako at liligawan niya ako. Kaya naman sa tuwing magkikita kami sa plaza ay palagi niyang pinapasaring ang nararamdaman niya na pagkagusto sa akin. Sa isang networking company nagtatrabaho si Anjo, Papadudot. Ang kwento niya ay mag-isa na lamang daw siya halos sa buhay niya. Dahil wala na siyang nanay at ang tatay naman niya ay nakakulong. Kaya naman sarili na lamang niya ang halos iniintindi at pinagkakagastusan niya. Mula nga nang magkita kami sa mall ay naging madalas na ang pagtatawagan at pagte-text namin sa isa't isa. Hanggang sa sinabi niya na gusto niya akong ligawan at dahil wala naman akong boyfriend, hayaan ko na siya na manligaw sa akin, Papadudot. Anjo, thank you sa paghatid mo sa akin dito sa bahay ah. Wala yun. Medyo malalim na ang gabi kaya hindi talaga kita pauuwiin na mag-isa. Sa bagay. Pero thank you rin sa panlilibre mo ng dinner kanina. Nabusog ka ba? Oo, ang dami ko ngang fried chicken na nakain. Mabuti naman. Kasi gusto ko na sa bawat date natin, nabubusog ka talaga. Balak mo yata talaga akong patabain ano? Wala namang kaso sa akin kahit tumaba o pumayat ka, Karina. Kasi ikaw pa rin ang cute na babaeng espesyal dito sa puso ko. Ang corny mo. Di naman masyado. O sige na, papasok na ako sa loob ng bahay namin. Ay, saglit lang ah. May kukunin lang ako sa top box ng motor ko. Oh, eto. Oh, ano naman to? Anong laman ng mga paper bag na to? Teka, ito yung sinabi ko na magandang bag sa sapatos dun sa dinaanan nating department store kanina, di ba? Oo. Pasimple kong binili yan habang tumitingin ka ng mga dress. Sinabi ko lang na mga bagong pantalon ko ang laman ng paper bag na yan. Pero para sa'yo talaga yan. Grabe, Anjo! Nakakahiya naman. Binili mo pa talaga tong mga to para sa akin. Pero thank you ah. Hindi ko na to tatanggihan kasi alam mo naman na luma na talaga yung sapatos at bag na ginagamit ko. You're welcome. Sabi ko naman dati na basta para sa'yo, ibibigay ko hanggat kaya ko. O sige, aalis na rin ako. Okay, thank you ulit dito. Ingat! Bye! Saan ka galing at sino yung naghatid sa'yo? Ano ba yan, Mama? Nakakagulat naman po kayo. Konting layo naman po sana sa may pinto. Sagutin mo na lang ang tanong ko kung saan ka galing at sino yung lalaking naghatid sa'yo. Diyan lang po sa mall. Tsaka si Anjo po yung naghatid sa akin. Taga-kabilang barangay lang po siya. Anjo! Yung anak ng drug addict na nakakulong ngayon? Ha? Saan nyo naman po napulot yung chismis na yan? Hindi chismis yun, Karina. May mga kapitbahay na nagsasabi sa akin na madalas ka raw nilang makita sa mall, kasama yung lalaking anak ng drug addict. Wala po akong alam tungkol sa mga magulang ni Anjo at mas lalong wala na rin akong pakialam doon.
Dahil mabuti po siyang tao. Kaya wag naman po sana kayong maging judgmental sa kanya. Chinismis lang pala sa inyo ng mga kapitbahay, naniwala na kayo kaagad. Mabuting tao porke binilan ka lang ng mga bagong damit? Tama ako, di ba? Sa kanya galing yung mga paper bag na dala mo na yan? Eh ano po bang pakialam nyo kung sa kanya nga galing to? Ni hindi nyo nga ako mabili ng bagong sapatos, tapos kapag may nagmalasakit na bilhan ako nito, mamasamain ninyo. Eh di sana ginagampanan nyo muna yung pagiging mama nyo sa akin para hindi ko tinatanggap ang mga to mula sa ibang tao. Aba, masyado na yatang matalas ang dila mo, Karina. Saan mo natutunan yan? Sa Anjo na yon? Siya rin ba nagturo sa'yo na wag na pumasok sa klase mo at buong maghapon na lang tumambay sa mall? Ano? Sabihin mo! Wala na kayong pakialam kasi buhay ko to. 18 na ako at may sarili na akong pag-iisip. Kaya ko nang magdesisyon para sa sarili ko, mama. At isa pa, hindi nyo ginagampanan ng pagiging magulang nyo sa akin kasi puro na lang trabaho at utang ni Papang iniisip nyo. Kaya wag nyo na rin pakialaman ang ginagawa ko sa buhay ko. Karina, wag mo akong tatalikuran! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Karina, bumalik ka dito! Karina! Papa Dudut, aaminin ko na nahuhulog na rin ang loob ko noon kay Anjo kasi naibibigay niya ang mga bagay na gusto ko. Madalas kaming nagmo-mall tapos bawat ituro ko sa kanya ay binibili niya para sa akin. Pakiramdam ko tuloy noon ay mahal niya talaga ako kasi ibinibigay niya ang lahat ng gusto ko. Ganoon naman talaga ang pagmamahal, hindi ba? Dapat marunong kang magbigay at gumawa ng paraan para maibigay ang mga bagay na gusto ng taong mahal mo. Yon ang basihan ko ng pagmamahal noon, Papa Dudut. Kaya naman sa kabila ng hindi pagkagusto ni Mama kay Anjo para sa akin, sinagot ko pa rin ang manliligaw ko. Para sa akin kasi wala nang dahilan para hindi ako sagutin ni Anjo. Kaya lang nang malaman naman yon ni Mama, mas lalong naging madalas ang pagtatalo namin. Palagi niyang sinasabi na hindi kami bagay ni Anjo dahil sa edad namin na napakabata ko pa raw para magka-boyfriend at pumili naman daw sana ako ng matinong lalaki. Matinong lalaki para sa akin si Anjo dahil siyang nagbibigay ng mga bagay na gusto ko. Kaya sa huli, nagdesisyon ako na umalis ng bahay at makipag-live-in na lamang sa kanya, Papa Dudut. Nang makipag-live-in ako kay Anjo, ay nagdesisyon na rin ako na huminto sa pag-aaral ko sa kolehiyo. Hindi naman madali sa akin ang ginawa ko na yon dahil pangarap ko rin talaga ang makapagtapos at maging isang teacher. Pero paano ko pa gagawin yon kung nakakawalang gana na talaga ang kasama ko sa buhay na si Mama? Wala na siyang ibang ginawa kung hindi ang sermonan ako sa araw-araw ng buhay ko. Tapos parang hindi ko pa nararamdaman ang pagmamahal mula sa kanya na ibinigay sa akin noon ni Papa. Ang focus na lang niya ay magtrabaho at mabayaran lahat ng utang na naiwan nito. Kaya para hindi na kami araw-araw na mag-away at mabawasan na rin ang bigat ng responsibilidad niya, ay ako na ang umalis sa poder niya. Nung una, pinupuntahan pa ako ni Mama sa bahay ni Anjo para sunduin at iuwi. Nalaman niya siguro sa mga tsismosang kapitbahay ang address ng partner ko. Pero naging matigas ako at hindi sumama sa kanya. Sinabi ko na nasa tamang edad na ako kaya kahit na magkabaranggayan pa kami, ay hindi na niya ako mababawi pa. Nagpabalik-balik si Mama at halos umiiyak nang nakiusap na umuwi na ako. Pero ayoko pa rin. Hanggang sa sumuko na siya at hindi na bumalik pa sa bahay ni Anjo para sunduin ako, Papa Dudut. Grabe, Karina. Ang sarap ng pagkakaluto mo dito sa adobong manok ah. Mukha nga kasi pang-apat na kuha mo na ng kanin yung nasa plato mo. Pang-apat ko na ba to? Oo, pero marami pa namang kanin dito sa kaldero kaya kumain ka lang dyan ng kumain. Mabuti naman dinagdagan mo ang sinaing mo ngayon. Nung isang gabi kasi na nagluto ako ng ginataang tulingan, naubos mo kaagad yung kanin sa kaldero. Kaya nagdagdag na talaga ako ng bigas na isasaing ko. Ang sarap mo naman kasi talagang magluto. Kaya gusto ko talaga dito na lang sa bahay maghapunan kaysa dun sa labas.
Mas magastos na tapos hindi pa masarap ang mga pagkain. Eto naman kanina pa ako binobola. Oh, lalagyan na ulit kita ng kanin dito sa plato mo. Ayun, salamat. Pero alam mo, totoo lahat ng sinabi ko na masarap ka talaga magluto. Palagi kang may special ingredient sa mga inihahain mo sa akin. Kagaya nitong adobong manok. Nilagyan mo ng gatas at pinya. Kaya na ibang lasa. Ganun talaga, para hindi laging kapareho ng mga pagkain ng kinakain mo sa labas ang niluluto ko. Ayan din kasi ang turo sa akin ni Mama. Gawing espesyal ang mga niluluto at hinahain na pagkain. Maiba ako. Mabuti naman hindi nang gulo dito sa bahay ang mama mo ngayon. Oo nga napagod na rin siguro yun sa kakapunta niya dito. Ang tibay din talaga ng mama mo. Kahit halos araw-araw na sumusugod dito sa bahay, hindi na mamao sa kakasigaw niya para pauwiin ka. Mukha na siyang gurang pero mukhang malakas pa ang mga tuhod. Anjo, wag mo naman sana siyang pagsalitaan ng ganyan. Mama ko pa rin yun kahit madalas na nakakainis talaga siya. Naku, pasensya na. Nagbibiro lang naman ako. Anjo anak, nandiyan ka ba sa kusina? Tay, kayo po pala yan. Oo, ako nga to. Medyo tumaba lang talaga ako at hindi pa nakapag-ahit ng balbas at bigote ko. Hala tay, nakalaya na po pala kayo. Bakit hindi man lang po kayo nagsabi? Pwede naman po kayo makitawag din habang nakakulong kayo, di ba? Pwede nga, pero gusto talaga atang sorpresahin. Kaya hindi ko na pinaalam sa'yo ang paglaya ko. Mukhang nakaka-istorbo yata ako sa inyo na magandang bisita mo Nako, hindi tay. Si Karina nga po pala, girlfriend ko. Karina, siya naman yung tatay ko. Hi po, Tito. Nice to meet you po. Tatay Leo na lang ang itawag mo sa akin. Kasi hindi magtatagal, magiging manugang na rin naman kita. Sige po, Tatay Leo. Tay, maupo na po muna kayo. Kasi alam ko na pagod kayo sa naging biyahe niyo pa uwi dito sa bahay. Karina, pakikuha nga si tatay ng plato at mga kubyertos niya. Sigurado ako na makakalimutan ni tatay ang pangalan niya kapag natikman niya na tong adobong niluto mo. Naku Anjo, itsura pa lang ng girlfriend mo, mukhang masarap na talaga. Ano pong sabi niyo? Ang sabi ko, itsura pa lang nitong adobo na nasa mangkok mukhang masarap na. Sigurado, mapapakain ako ng marami ngayong gabi. Dahil wala nito sa lugar na pinanggalingan ko Maayos naman ang umpisa ng pagsasama namin ni Anjo. Mabait siya papadudot kahit napansin ko na marami pala siyang bisyo tulad ng alak, sigarilyo at sugal. Siguro nga kasi ay solo naman niya ang pera at bahay niya kaya wala na siyang ibang kailangan na isipin pang gastusin. Kumbaga ay sarili na lamang niya ang iniintindi niya. Kaya naman para hindi ako maging pabigat sa kanya ay inaasikaso ko ang mga gawaing bahay na napabayaan na rin niya noon. Makalat kasi ang bahay niya at tamad din siyang maglaba at magluto. Inasikaso ko ang lahat ng yon kahit na hindi ako sanay. Kasi sa bahay namin ni na mama ay buhay prinsesa ako. Ang pagluluto lang talaga ang gawain na pinaka-tinutukan ko sa lahat. Nakita ko naman na na-appreciate ni Anjo ang effort ko bilang pagiging live-in partner niya, Papa Dudut. Palagi siyang malambing sa akin at may pasalubong lalo na kapag nananalo siya sa sugal. Binibigyan niya rin ako ng pera para raw makapag-malling ako kapag nasa trabaho siya. Kahit papaano ay masasabi kong masaya ako sa unang buwan ng pagsasama namin hanggang sa biglang umuwi sa bahay ang tatay niya. Doon ay medyo nagbago ang ugali ni Anjo, Papa Dudut. Anjo, ito na yung kape mo. Babalikan ko lang yung niluluto ko para sa baon mo sa pananghalian. Nako, hindi ko na mahihintay yan. Anong oras na Saglit na lang to, Anjo. Para hindi ka na rin bumili na makakain mo sa kantin. Nung isang beses kasi sinabi mo na sumakit ang tiyan mo dun sa binili mong ulam, 'di ba? Oo nga. Pero hindi ako pwedeng malate dun sa meeting ko para sa isang client. Ilang linggo na rin mababa ang benta ko at kailangan ko na talaga makabawi. Bibilisan ko na lang tong ginagawa kong pagluluto sa ginisang munggo. Bakit pa kasi tanghali ka na nagising? Pati tuloy ako muntik nang tanghaliin. Paano? Hindi mo kasi ako ginising. Medyo masama kasi ang pakiramdam ko kagabi. Pero mas maayos na ako ngayon. Nawala na yung ubo at sipon ko. Sabi ko naman kasi sa'yo Iwas-iwasin mo na magpuyat.
Kakanood mo kasi ng mga K-drama na dinownload mo sa internet. Naulanan din kasi ako nung isang araw, kaya siguro muntik na akong trangkasuhin. Kasama na rin yung pagpupuyat doon. Ilang beses na kitang sinabihan na huwag magpuyat, pero tuloy-tuloy ka pa rin sa ginagawa mo na yan. Yun na lang din kasi ang libangan ko dito bukod sa paglalaba at paglilinis ng bahay. Oh, eto na nga pala yung baon mo. Sige, salamat. Alis na rin ako kasi malapit na ako malit sa meeting namin. Anjo, sandali. Ano? Hihingi sana ako ng pera pang grocery natin dito sa bahay. Akala ko ba masama ang pakiramdam mo? Ba't aalis ka pa ng bahay? Oo, masama ang pakiramdam ko kagabi. Pero okay na ako ngayon. Kanina ang bagal mong kumilos. Tapos biglang okay ka na ngayon? Iba ka rin Karina no? Gusto mo lang yata mamasyal Ano, gusto mong gumastos para sa mga luho mo? Hindi sa ganon, Anjo. Wala na rin kasi tayong stock na mga ulam at kape dito sa bahay. Di ako na lang ang bibili para mas makatipid tayo. Kapag kasi binibigyan kita ng pera na pang grocery, kahit sobrang ko yung bigay sa'yo, wala pa rin natitira kahit magkano. Sinasabi mo ba na ginagastos ko ang mga pera mo sa mga walang kwentang bagay? Hindi. Sinasabi ko lang kung ano yung napapansin ko. Tsaka sinabi ko naman kanina na mahina ang benta ko ngayon sa mga product namin, di ba? Kaya kailangan ko muna magtipid. Sige na, alis na ako. At baka tuluyan pang magkanda leche-leche ang araw ko kapag na-late pa ako. Okay, ingat ka. Ligpitin ko na nga lang muna tong ginamit kong pangluto para hindi masyadong makalat dito sa lababo. Iinom na rin ulit ako ng gamot mamaya kasi medyo masakit pa rin tong ulo ko. Pagkatapos nito siguro unahin ko nang gawin yung... Good morning, Karina. Tatay Leo, gising na po pala kayo. Oo, bakit ka naman umaatras? Pasensya na po, nagulat po kasi ako sa biglaang pagsulpot nyo sa likod ko. Tapos binulungan nyo pa ako sa may tenga ko. Nako, pasensya na rin. Hindi ko alam na magugulatin ka pala. Pero alam mo, kahit parang hindi ka pa naliligo, ang bango-bango mo pa rin, Karina. Sige po, Tay. Aasikasuhin ko po muna yung mga lalaban ko. Sandali lang. Nag-uusap pa tayo Bitawan niyo po yung braso ko! Nasasaktan po ako! Huwag ka na kasing maarte dyan. Alam ko naman na gusto mo rin to kasi malanding babae ka. Tatay Leo, wag po! Ano ba? Dahil sabi nang tumigil kayo! Aray! Ba't mo naman tinapakan ng pako? Hoy! Bumalik ka dito, Karina! Alam ko naman na gusto mo rin to. Kaya halika na! Huwag ka nang maarte dyan! Halika na dito! Karina! Papadudot yun ang unang pagkakataon na pinagtangkaan ako ng masama ni Tatay Leo. Grabe ang takot na naramdaman ko noon kaya naman buong araw na akong hindi lumabas ng kwarto. Buong araw din akong umiyak ng umiyak at gusto ko na nga sanang tawagan si Anjo at pauwiin pero pinigilan ko ang sarili ko dahil alam ko na stress siya sa trabaho niya. Malalim na ang gabi nang makauwi siya na kaagad kong sinalubong. Amoy alak siya noon at doon nga ay naiyak akong sinumbong ang kahayupan na muntik nang gawin sa akin ng tatay niya. Papadudot akala ko ay magugulat si Anjo nang marinig niya sa akin yon. Umaasa ko noon na paalisin niya ang tatay niya sa bahay pero kabaligtaran noon ang nangyari. Dahil sigaw lang at panlalait lang ang inabot ko mula sa kanya. Sinabi niya na imposible daw na gawin yon ni Tatay Leo sa akin dahil hindi naman daw ako ang tipo ng babae nito. Baka raw inakit ko pa ang tatay niya kaya yon natukso na halikan ako. Muntik ko na siyang masampal noon pero nagpigil lamang ako, Papadudot. Iniwan na lamang niya ako sa sala na nakatulala at umiiyak dahil hindi niya ako pinaniwalaan, Papadudot. Hindi ko alam kung nagkataon lang ba na pagkatapos kong isumbong kay Anjo ang ginawa sa akin ng tatay niya ay tuluyan nang nagiba ang pakikitungo niya sa akin. Naging madalas ang pag-uwi niya ng lasing sa bahay, ang pagiging mainitin ng ulo niya, pati na ang pagbitaw ng masasakit na salita sa akin. Tiniis ko yon dahil mahal ko siya at iniisip ko na lamang na may mabigat siyang pinagdaraanan sa trabaho. Kaya gano'n na lamang ang inaasal niya. Kahit may mga oras na nasasaktan na niya ako ng pisikal, kasama yon sa mga tiniis ko habang doon ako nakatira sa bahay niya.
Kaya lang papadudot muling naulit ang pagtatangka ng masama na ginawa sa akin ng tatay Leo niya. At sa pagkakataon na yon ay tuluyan na siyang nagtagumpay. Malalim na ang gabi noon at sabay na umuwi ng bahay sina Anjo at tatay Leo. Pareho silang nakainom ng alak pero halatang mas lasing ang partner ko. Nang alalayan ko si Anjo na makapasok sa kwarto ay kagad siyang natumba at nakatulog sa kama. At hindi ko pa man siya tuluyang napapalitan ng damit ay bigla namang pumasok noon sa kwarto namin si tatay Leo at hinila ako papunta sa may sala. Pilit ako nagpumiglas pero tinutukan niya ako ng kutsilyo at sa takot ko ay tuluyan na niyang nagawa sa akin ang kahalayan na yon, Papa Dudut. Kinabukasan ay kagad kong sinumbong kay Anjo ang ginawa sa akin ng tatay niya pero parang mas wala siyang pakialam ng mga oras na yon. Huwag na raw ako mag-imbento ng kwento dahil alam naman daw niya na ako ang may gusto kay tatay Leo dahil sinabi raw nito sa kanya na ako mismo ang umaakit dito. Hindi ako makapaniwala na marinig ko yon mula kay Anjo pero sa kabila ng mga sinabi niyang yon, pinili ko pa ring manatili sa bahay niya hanggang sa maging parausan ako ng 2 demonyo na kasama ko sa bahay na yon. Natakot na rin kasi akong umalis o tumakas dahil sa paulit-ulit na pagbabanta nila. Napapatayin nila ako at ang mama ko kapag tumakas ako at nagsumbong sa pulis. Kaya tinis ko ang lahat ng nakakadiri at kahayupan na ginagawa nila sa akin, Papa Dudut. Nasaan ba yung pulang polo shirt ko? Bakit wala dito sa cabinet? Parang mas okay pa naman yun kaysa dito sa suot ko na kulay blue. Teka nga, matanong nga si Karina. Karina! Nakita mo ba yung kulay red ko na polo shirt? Karina! Nasaan na ba yung babaeng yun? Hoy Karina, ano ba? Nasaan ka ba? Anjo! Nandito ako sa likod ng bahay, naglalaba ako. Nandiyan ka lang pala. Bakit hindi ka sumasagot nung tinatawag kita? Hindi ko naman narinig kaagad kasi nga nakasarado yung pinto. Ang dami mo bang dinadahilan dyan? Bakit mo ba kasi ako hinahanap? Hindi ko kasi makita yung red polo shirt ko. Saan mo nilagay? Hala, yung kulay pula na may puti sa laylayan at dulo ng kwelyo? Oo, yun nga. Tiningnan ko sa cabinet pero wala doon. Pasensya na, Anjo. Nandito kasi sa mga lalabahan ko ngayon. Ha? Eh di ba nung isang araw ko pa ginamit yan? Oo nga. Kaya lang naiwan mo pala tong nakasampay sa may sofa kaya hindi ko kaagad nakita. Kaya hindi ko na isama sa mga nilabahan ko kahapon. Alam mo ikaw, tanga ka na nga, bulag ka pa. Wala ka na nga ibang ginawa kundi ang magpasarap dito sa bahay eh. Tapos hindi mo pa ayusin yung paglalaba mo. Makaalis na nga lang at baka malit pa ako sa meeting ko. Pasensya na talaga, Anjo. Wala naman ang magagawa yung pasensya mo. Siguraduhin mo lang na maayos yung pagkakalaba mo sa mga damit ko. Kung hindi, talagang tatamaan ka na sa akin. Diyan ka na nga! Init na naman ang ulo ni Anjo. Siguradong mahina na naman ang benta niya sa mga produkto nila. Kaya sa akin na naman niya naibunto ng inis niya. Ay, grabe pa naman ang init ng panahon ngayon. Tatay Leo! Iwan niyo nga po ako! Huwag ka nang maarte dyan. Tatay Leo, ang init-init po tsaka may ginagawa ako dito. Iwan mo na lang yan nilalaban mo at doon na lang tayo magpainit sa kwarto ko. Halika na. Hindi po pwede dahil magagalit si Anjo kapag hindi ko nalaban ang mga damit niya dito. Wala akong pakialam. Mas intindi mo ang galit ko kapag napikon ako dyan sa kaartehan mo. Halika na. Sumama ka na sa kwarto ko, Karina. Ayoko nga po! Bitawan niyo po yung braso ko! Gusto mo ba talaga dumugoy ang bunganga mo? Ha? Halika na kasi, Karina. Bitawan niyo po ako! Nasasaktan na po ako! Mas masasaktan ka kapag nag-inerte ka pa dyan. Sumama ka na sa akin. Bilisan mo! Sabi ngang ayoko nga po! Ayoko na! Ayoko na! Aray! Karina! Itigil mo yung paggampas mo sa akin ng balde! Pagod na ako sa inyo, pagtatay! Ano ba? Pagod na ako sa mga kababuyan na ginagawa niyo sa akin! Kaya hindi na ako papayag na magalaw niyo pa ako ulit! Hindi na!
Papadudot diring-diri na ako sa sarili kong katawan sa bawat araw na lumilipas na nasa bahay ako ni Anjo. Lalo na at hinayaan ko silang mag-ama na gawin akong parausan. Si Anjo sa gabi at si Tatay Leo naman sa umaga. At mas masakit ang ginawa nilang pangmumolestya sa akin kapag nakagamit pa sila ng droga. Kaya sa tuwing mag-isa ako sa kwarto at umiiyak ay naaalala ko na lamang si Mama at kung paano siya nagsumikap para mapag-aral ako. Kasabay pa noon ang pagbabayad sa mga utang na naiwan ni Tatay. Gusto ko na talagang umuwi sa kanya noon pero parang wala na akong mukha pang maihaharap sa kanya. Dahil ako na mismo ang pumili sa malupit na kapalaran ko. Isa rin yon sa mga dahilan kung bakit nanatili pa rin ako sa bahay ni na Anjo Papadudut. Pero lahat naman siguro tayo ay marunong mapagod. Lalo na kapag masyado nang masakit ang mga pinagdadaanan natin sa buhay. Kasi nagising na lamang ako isang araw na hindi ko na kayang tanggapin ang kababuyang ginagawa sa akin ng mag-amang kasama ko sa bahay. Kaya naman sa muling pagtatangka sa akin ni Tatay Leo habang naglalaba ako, hindi ko na napigilan ang sarili ko na manlaba ng araw na yon. At pagkatapos ko siyang paghahampasin ng balde hanggang sa matumba siya, kagad akong kumaripas ng takbo palabas ng bahay. Lakad, takbo ang ginawa ko noon, makalayo lamang sa bahay na parang naging impyerno para sa akin. Huminto lang ako nang maramdaman ko na tuluyan na akong nakalayo, Papadudut. Sakto naman na may nakasalubong ako na naglalakad na isang masayang pamilya. May tatay, nanay, kasama ang 3 nilang mga anak. Habang lumalampas sila sa harapan ko ay narinig ko ang pagkukwentuhan nila ng masasayang nangyari sa kanila ng araw na yon. Naluha ako habang pinagmamasdan sila hanggang sa makalayo na sila sa kinakatayuan ko. Sa sobrang bigat nang nararamdaman ko ay nakita ko na lamang ang sarili ko na nakatayo sa harap ng pinto ng bahay namin ni Mama, Papadudut. Oo, papunta na ako dyan. Darating ako kaya wag ka nang sumigaw kasi naririndi na ako sa boses mo. Malilate lang ako pero darating ako para palitan ka sa pagbabantay dyan sa Tiangge. O sige na, ibababa ko na tong tawag kasi palabas na rin ako ng bahay. O bye na. Karina? Mama, Oh, anong ginagawa mo dito? pwede po ba akong pumasok muna sa loob? Bakit pa? Kusa kang umalis, di ba? Tapos ngayon bigla mo na lang gustong pumasok uli dito sa pamamahay ko? Mama, please. Papasukin niyo po muna ako. Gusto ko po kayong makausap. Ay. O sige, halika na. Pumasok ka na dito. Salamat po. Ano bang gusto mong sabihin? Bilisan mo at may trabaho pa ako na pupuntahan. Mama, sorry po. Para saan? Ginusto mo namang umalis dito sa bahay na to, di ba? Ginusto mong umalis sa poder ko. Nagkamali po ako. Sana po mapatawad niyo ako, Mama. Tama ka naman sa mga sinabi mo nun. Wala akong kwentang mama para sa'yo. Kaya mo nga ako iniwan, di ba? Kahit nangako ka na magtutulungan tayong dalawa dahil wala na ang papa mo. Pinagsisisihan ko na po yung mga sinabi ko sa inyo. Alam mo, Karina, hindi ko maintindihan kung saan ba ako nagkulang sa'yo. Ginawa ko naman ang lahat para maigapang ang pag-aaral mo at maibigay sa'yo ang pangangailangan mo. Pero bakit hindi mo yun makita? Bakit puro pagkukulang ko lang sa'yo bilang mama mo ang nakikita mo? Mama, nagkamali po ako. Naging makasarili po ako. Narealize ko na po lahat yon. Hindi ko dapat sinabi sa inyo ang mga bagay na yon. Dapat tinulungan ko po kayo kagaya ng mga pinangako ko sa inyo nung mawala si Papa. Dapat naging mabuting anak po ako sa inyo. Oh, Karina, bakit ka lumuluhod dyan? Mama, sorry po. Patawarin niyo po ako.
Ngayon po na-realize ko na hindi ko po kayang mawala kayo sa buhay ko. Na dapat nakinig po ako sa inyo dahil mali po ang lahat ng bagay na naging desisyon ko sa buhay ko. Sorry po, Mama. Sorry po. Tahan na, Karina. Huwag ka nang umiyak at huwag ka na ring lumuhod sa harapan ko. Mama, maniwala po kayo. Nagsisisi na po talaga ako sa mga sinabi ko sa inyo. Sorry po kung nasaktan ko kayo dahil sa mga ginawa ko noon. Sorry po kung naging sobrang pabigat ako sa inyo. Sabi ng tama na. Huwag mo nang isipin yon at huwag ka na ring umiyak. Hindi naman talaga kita matitiis kasi anak kita at mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko rin po kayo, Mama. Salamat po talaga. Tumahang ka na kasi ayoko nakikitang umiiyak ka. Teka, bakit parang ang laki ng pinayat mo? Saka ano to? Bakit may mga pasa at sugat ka dito sa braso at leg mo? Napakagulo rin ng buhok mo. Ano ba nangyari sa'yo? Sina Anju po at ang tatay niya. Pinagsamantalahan po nila akong dalawa. Paulit-ulit po at halos araw-araw. Sinasaktan po nila ako. At kanina lang po ako nakatakas sa bahay nila. Mga walang iyang yon! Napakahayop nila! Paano nila nagawa sa'yo yon? Mga demonyo sila! Mama, natatakot po ako. Baka puntahan nila ako dito sa bahay. Baka patayin po nila ako, Mama. Huwag ka matakot, anak! Hindi ka na masasaktan ng mga hayop na yon! Nandito si Mama at kahit anong mangyari, hindi ka na nila malalapitan! Pangako yan! Hindi ka na masasaktan ng mga demonyo na yon! Papadudot ang buong akala ko ay hindi na ako mapapatawad pa ni Mama. Handa akong tanggapin noon ang sampal, ang masasakit na salita mula sa kanya pero hindi niya yon ginawa sa akin. Siguro nga ay totoo ang palagi kong naririnig na walang magulang ang matitiis ang kanyang anak. Pero hindi lahat ng pagsusumikap at sakripisyo ng magulang ay nakikita at na-appreciate ng isang anak. Kagaya na lamang ng nangyari sa amin ni Mama. Wala naman talaga siyang ibang ginawa noon kung hindi ang magsumikap para sa akin. Hindi madali ang maging single parent pero ayun siya at pilit na kinakaya ang lahat. Samantalang ako ay walang ibang ginawa kung hindi ang baliwalain ang pagsasakripisyo na ginawa niya. Papadudot ng araw na yon ay tuluyan na kaming nagkaayos ni Mama. Hindi na ako umalis pa sa bahay niya dahil pakiramdam ko ay safe na safe ako kapag kasama ko siya. Hindi na rin siya pumasok noon sa trabaho at nang matapos kong ikwento sa kanyang lahat ng dinanas ko sa bahay ni Anjo, ay halos maiyak siya sa sobrang galit na nararamdaman niya. Hindi siya makapaniwala na nagawa yon sa akin ng dalawang demonyong nakasama ko sa bahay na naging malaimpyerno para sa akin. Kaagad kaming pumunta sa barangay noon para magsampa ng reklamo pero wala na rin sina Anjo at Tatay Leo sa bahay nila nang puntahan ng mga tanod. Tuluyan na silang nagtago nang may sampa ko na sa pulisya ang kaso ng pangmomolestya nila sa akin. Nung una natakot talaga ako kasi pakiramdam ko ay nasa paligid lamang sila, Papadudot. Halos hindi ako makalabas noon ng bahay dahil baka bigla na lamang may sumaksak sa akin. Kagaya ng palaging pananakot sa akin ni Tatay Leo. Pero hindi nga nagtagal, tadhana na rin ang gumawa ng paraan para makamit ko ang hustisya sa kasamaan na ginawa nila sa akin. Dahil nakarating sa akin ang balita na parehong nasawi sina Tatay Leo at Anjo, kasama ang iba pang adik sa bypass operation na ginawa sa lugar na pinagtaguan nila. Malapit lang din yon sa lugar namin at may kakilala kami na nakatira doon kaya nakarating sa akin ang mga nangyari. Sapat na yon para sa akin bilang kabayaran sa ginawa nilang kahayupan at minsang pagsira ng buhay ko. Laking pasalamat ko na lamang din talaga at hindi nagbunga ang kahayupan na ginawa nila sa akin.
Papadudot sa kabila ng mabibigat na pangyayaring ito sa akin ay nagawa kong muling bumangon at magpatuloy. Bumalik po ako sa pag-aaral at nagawa ko ring makapagtapos. Ngayon ay isa na akong ganap na guro at sa bawat estudyante na natuturuan ko. Palagi kong pinapaalala sa kanila kung gaano kahalaga ang tungkulin ng magulang sa buhay ng isang anak. At dapat lahat ng sakripisyo na ginagawa nila ay palagi nating pinapahalagaan at sinusuklian. Dahil lahat ng yon ay para rin sa kabutihan at hinaharap natin. Salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng sulat ko at sana'y nakapagbigay din po ng aral ito ang kwento ko sa ating mga kabarangay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Karina. Mga kapuso, mga kabarangay, hindi madali ang mawala ng minamahal sa buhay. Lalo na kung nasanay tayo na palagi silang kasama. Pero madalas kasi na parte na lang din yon ang pagsubok na ibinibigay sa atin ng Poong May Kapal para maging matatag tayo. At mas ma-appreciate natin ang ibang tao na nasa paligid natin. Kagaya na lamang na nangyari sa letter sender natin na si Karina. Sa pagtalikod na ginawa niya sa mama niya, isang madilim at masalimuot na kapalaran ang hinaharap niya. Parte na rin siguro ng mabigat na pinagdaanan niya dahil sa pagkawala ng papa niya. Ang humanap ng kalinga at pagmamahal mula sa ibang tao hanggang sa tuluyan na niyang nakalimutan ang lahat ng pagsasakripisyo ng mama niya para sa kanya. Yun ang dahilan mga kapuso kung bakit siya napahamak sa kamay ng mga taong akala niya ay magbibigay sa kanya ng tunay na pagmamahal. Pero hindi naman naging huli ang lahat para kay Karina dahil natagpuan niya pa rin ang daan pabalik sa mama niya na kailanman ay hindi nagbago ang pagmamahal para sa kanya. Kaya mga kabarangay, kung may oras man na hindi tayo mabigyan ng mga magulang natin na mabili ang mga bagay na gusto natin ay huwag sana tayo magtatampo sa kanila. Ano po? Huwag sasama ang loob natin dahil kailanman ay wala silang hinahangad para sa atin kung hindi ang mabigyan tayo ng magandang kinabukasan. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories Number 1. May mga pangarap tayo sa relasyon na hinihiling natin na balang araw ay mabigyan ng katuparan. Yung mga pangarap na alam nating makapagbibigay ng kasiyahan sa atin. Ikaw, kapuso. Ano ba ang pangarap mo sa relasyon na meron ka ngayon? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Rufa, 25 years old at isang kusinera. Hindi na po ako nagkaroon ng ibang trabaho kundi ang pagluluto lamang. Hindi naman kasi sa pagmamayabang pero magaling talaga akong magluto. May time noon na pinag-aagawan ako ng mga karinderya sa dati kong barangay. Nakailang karinderya at kantina siguro ang napasukan ko. Palipat-lipat ako noon ng trabaho at mamaya ay sasabihin ko sa inyo kung bakit nga ba. Ang pinakamatagal na pinasukan kong trabaho ay sa isang barangay sa Tondo. Pinakalumang karinderya daw yon at sinabi sa akin ng may-ari yon. Naiengganyo ako magtrabaho roon dahil malaki ang pasahod at talagang dinarayo, Papa Dudut. Mas lalong ang dumami ang customers nila dahil sa pagpasok ko doon. Mas lalong nakilala ang karinderyang yon dahil sa akin at dahil sa aking specialty na adobo. Sa adobo ko iikot ang kwentong ito, Papa Dudut. Hoy, Matt! Huminga ka naman! Tsaka nguyain mo nga yung kinakain mo. Grabe, Rufa. Ang sarap talaga nitong adobo mo. Huminga ka nga sabi eh. Uminom ka ng tubig. Baka mamaya mabilaukan ka sa karne.
Ang sarap talaga nito. Ito talaga yung pinakamasarap na adobo na natikman ko eh. Promise. Basketbolero. Totoo nga. Di ka pa ba sanay? Lagi pinupuri yung adobo mo ng mga kumakain dito. Gutom lang mga yun. Pa-humble naman ito. Parang di mo alam na masarap adobo mo ah. Alam ko namang masarap. Sa lahat ng mga pinasukan kong karinderya, dito lang yung 3 beses magluto ng adobo kasi laging nauubos. Thank you, Matt. Ano ba sikreto ng adobo mo? Ayoko nang sabihin, baka gayahin mo. Anong gayahin? Parang hindi mo naman nakikita na hindi ako nagluluto dito. Wala akong tiyaga magluto. Tsaka nag-promise ako sa sarili ko na tsaka lang ako magluluto kapag na-in-love na ako. Kapag nahanap ko na yung babaeng gusto ko. We! Wewe ka pa dyan. Dali na kasi. May secret ingredient ka bang nilalagay sa adobo mo? Wala naman. Eh bakit pikit mata sa sarap to? Gusto mo talagang malaman kung anong sikreto? O sige. Pagmamahal. Wow, napaka-showbiz ng sagot. Nakakaasar. Totoo nga. Pare-parehas lang naman ang sangkap ng adobo. Kung meron mang idadagdag, hindi pa rin yun mangingibabaw sa totoong lasa. O sige, kunwari naniniwala ako. Bakit pagmamahal? Wag na nga lang. Hindi ka naman naniniwala eh. Joke lang, to naman. Bakit nga pagmamahal? Kasi gusto kong maramdaman nung kakain ng adobo ko yung pagmamahal ko. Hoy, hinaliwan mo ba ng gayuma tong adobo mo? Hindi! Ay, ganito kasi yon. Kaya ako ginagalingan yung pagluluto ng adobo. Kasi umaasa ako na may mafa-fall sa akin dahil sa adobo ko. Eh di gayuma nga. Isusumbong kita sa amo natin. Parang tanga naman to eh. Ang hirap kasing ipaliwanag. Yung adobong niluluto ko, ang tulay ko para makilala ko si The One. Ganun kasi yung nangyari sa mama at papa ko. Dahil sa adobo, nagkagustuhan sila. Ayos ah. Ano yan? Adobo love story, ganon. O tapos, ipapadala mo yung kwento mo sa barangay LS. Tapos sinong babasa ng sulat mo? Si Papa Dudut. Ito naman parang sira ka usap eh. Basta, balang araw magkakaroon ako ng love life dahil sa adobo. At si Papa Dudut pa ang lalapit sa akin para malaman yung buong kwento ko. Ike-claim ko na. Uy, sorry. Nadigay ako. Sobrang nabusog kasi ako sa kwento mo eh. Pero okay lang yan, Rufa. Hindi naman masamang mangarap eh. Walang halong biro, Papa Dudut. Nagkakilala nga sina Mama at Papa dahil po sa adobo. Dati rin kusinera si Mama at kilala rin siya sa kanila bilang pinakamasarap magluto ng adobo. Dinarayo nga daw noon ang adobo niya. Nagkataon na kumain noon si Papa sa karinderyang pinagtatrabahuhan niya. Nasarapan si Papa sa nilutong adobo ni Mama at halos naubos na raw niya yung isang kalderong kanin dahil sa sobrang sarap. Kinilig pa nga raw si Mama dahil panay daw ang puri ni Papa sa kanya habang sumusubo. Mula noon ay araw-araw nang bumabalik si Papa para matikman ang adobo ni Mama. Yon at yun lang daw ang kinakain ni Papa, hindi raw nagsawa si Papa. Naging silang dalawa hanggang sa pinagbuntis na ako ni Mama. Mula pagkabata, wala silang ibang kinuwento sa akin kundi ang love story nilang dalawa. Naniniwala sila noon na pinagbuklod sila ng tadhana dahil sa adobo ni Mama. Kaya hanggang sa kabilang buhay sila pa rin ang magkasama. Papa Dudut, ang love story ng magulang ko ang dahilan kung bakit naniniwala ko sa ideya na makikilala ko rin ang the one ko dahil sa adobo. Gusto ko noon na magkaroon ng sequel ang love story nila sa love story ko. Kaya naman nagsumikap akong aralin ang adobo ni Mama. Noong na-perfect ko na yon ay pumasok na ako bilang kusinera sa mga karinderya. Pag nabibigo akong hanapin ang the one ko sa isang karinderya, agad po akong aalis noon at lilipat sa iba. Kaya hindi rin talaga ako nagtatagal sa mga karinderya at ibang eatery dahil nga sa hindi ko natagpuan doon ang the one ko. Hanggang isang araw parang may tinulak na ang tadhana papunta sa akin, si Robin, at unang tingin ko pa lamang sa kanya noon ay alam kong siya na talaga, si the one.
rice pa, sir? Paano mo nalaman? Hula ko lang naman. Umorder ka kasi ulit ng adobo eh. Sobrang sarap kasi ng adobo nyo. Nakakahiya naman. Nakatatlong order na pala ako. Nakakatuwa nga eh. Magana pala kayong kumain. Pihikan ako sa pagkain. Ngayon lang ako napakain ng ganito. Kakaiba kasi talaga tong adobo nyo. Kakaiba talaga yan, sir. May halong pagmamahal eh. Naku, ganyan din yung linya ni Mama kapag sinasabi naming masarap yung adobo niya. Talaga, sir? Masarap din na adobo ng mama mo? Atin-atin lang ha. Baka marinig ako ni Mama. Ito pa rin adobo nyo mas masarap. Lo? Tinrider niyo mama niyo, sir? Hayaan mo siya. Masaya na siya sa langit. Wala na siyang time na bantayan pa ako kasi magkasama na sila ni Papa Ron. Parehas pala tayo, sir. Ulila na rin ako. Ay, sorry. Napalungkot ba kita? Hindi naman po masyado. Teka, babawi ako. May pick-up line ako para sa'yo. Sige, ano yun? Sana hindi ka maging adobo. Bakit? Para wala kang toyo. Boom! Ay, sorry na pala kasi tawa ko. Ako rin. Napalakas yung kabog ng dibdib ko nung nakita tarinig ko yung tawa mo. Lo, nakakainis naman. Para kang si Papa. Papa? Papa, kasalang ko. Sorry, napalakas yung tawa ko. Pero seryoso, naalala ko Papa ko sa'yo. Teka, pick-up line pa rin ba yan? Seryoso nga. Sabi ko, di ba? Oo, seryoso. Seryoso ako sa'yo. Boom! Kainis. Pero ayan nga, para ka talagang si Papa. Ang galing magpatawa. Kaya na-inlove si Mama sa kanya eh. O baka may love ka rin sa akin ha? Uy, filingero mo naman doon ng very light, sir. Joke lang, to naman. Baka ikaw yung ma-inlove sa akin. Naku, filingera ka rin. Baka mas may love pa ako sa nagluto ng adobo na to. Sige, sabihin ko sa kanya. Ano bang pangalan niya? Rufa, Asan siya? kaharap mo na. Huh? Ikaw ang nagluto ng adobo na to? Ikaw, anong pangalan mo? Iyo. Hi, Iyo. Yung iyo ko. Nakakaloka. Robin nga pala. Isang construction worker si Robin at malapit lang sa karinderya namin yung trabaho niya. Kaya napapadalas ang kain niya sa amin, Papa Dudut. Doon na tuloy kami nagkakilala. Nalaman ko na wala siyang girlfriend at isang beses pa lamang siyang nagkaroon ng karelasyon. Hindi na ulit siya nag-try manligaw dahil na-trauma raw siya. Naawa ko sa kanya noong kinuwento niya yung buong nangyari. May halo ring kaba noon sa akin dahil paano kung hindi niya ako mahalin dahil takot pa rin siya. Na-pressure ako, Papa Dudut, baka hindi maging kami ni Robin dahil sa hindi magandang experience niya sa relasyon. Wala pa naman akong kaalam-alam sa mga relasyon dahil never naman akong nagkaroon ng boyfriend. Gusto ko kasi noon kung sino ang unang boyfriend ko siya na rin ang last, parang sila Mama at Papa. Una at huli nila ang isa't isa. Kaya naman ginalingan ko ang pagluluto ng adobo at kumapit ako noon sa adobo para makuha ang puso ni Robin. Dinalasan ko pa nga ang pagluluto ng adobo para mas mapadaling ma-inlove sa akin si Robin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalaman ko na rin kung saan siya nakatira. Kaya sa mga araw na hindi siya nakakadaan sa karinderya, ako na mismo ang naghahatid ng kanin at adobo sa kanya. Ini-effortan ko talaga si Robin dahil gusto ko noon na siya na yung makasama ko forever. Na-feel ko naman na nagkakagusto na rin si Robin sa akin. Nagre-reply na nga siya sa mga text ko at nagsisend na rin siya ng mga selfie kapag nasa work siya noon. Kulang na lang talaga kami ng label noon. Hindi ko naman siya minamadali dahil ayoko siyang ma-pressure. Baka kasi layuan niya ako. In-enjoy ko na lamang yung panliligaw ko sa kanya, Papa Dudut, at marami akong naging effort sa kanya na minsan o madalas nakakasira na sa akin. Nahalata yon ng katrabaho kong si Matt.
16. May order sa table 16? Buang, wala tayong table 16. 16 kasi 16 times ka nang humihikab. Bakit mo naman kasi kailangan bilangin? Puyat ka ba? Umaga ka na naman nakauwi kahapon ah. Nag-inuman kasi kami ni Robin sa tinutuluyan niya. Yung ba yung lalaki na laging kumakain dito? Oo, Yung lagi mong binibigyan ng libreng extra rice at libreng adobo. huwag masyadong malakas yung boses. Marinig ka ng amo natin eh. Alam mo, konti na lang talaga isusumbong na kita eh. Uy, wag naman. Para ka namang di kaibigan. Eh di pautangin mo ako para di ako magsumbong. Wala nga akong pera eh. Naubos na kahapon. Kasasahod mo lang kahapon ah. Hubos na agad. Nilibre ko kasi si Robin ng alak at pulutan. Ikaw ang gumastos? Hindi naman lahat. O ano ang bag niya? Yelo. Nako! Nako ikaw! Bobo mo! Ang lakas ng boses mo. Maririnig ka ng amo natin eh. Ang galing mong magluto pero ang tanga mo in real life. Nakakasakit ka na ah. Masakit talaga ang realidad. Masaya naman ako sa ginagawa ko. Ang tanong hanggang kailan? Nakakapagod yung ginagawa mo ah. Pag nagmamahal ka, hindi ka mapapagod. Sabi nga ng mga tanga, Inggit ka lang kasi wala kang love life. uy, kung ganyan lang din naman ang magiging love life ko, salamat na lang. Ay di wow! Eh di wow, Umalis ka nga rito, panira ka ng araw. umalis ka na nga rito, panira ka ng buhay. Hoy! Araw yung sinabi ko, hindi buhay. Eh di wow, ihikab mo na lang yan para maka 17 times ka na. Nainis ako kay Matt pero hindi ko siya masisisi kung gano'n ang mga sinabi niya sa akin. Medyo may katangahan din naman kasi ako noon at hindi ko nga sinabi kay Matt na inabot ako ng umaga sa daan dahil nga nahirapan ako mag-commute pabalik ng bahay. Nagsuggest ako kay Robin na matulog na lamang sa bahay niya pero ayaw niya kaya wala akong choice kundi ang umuwi. Ang hirap pa naman ng sakayan pabalik sa amin noon. Tapos nalasing pa ako kaya doble hirap ang pag-uwi ko. Aminado naman ako na pansin ko na hindi ganon ka-interesado sa akin si Robin. Iniisip ko nga na bored lang siya kaya ini-entertain niya ako. Na-feel ko na kaya lang niya ako pinapansin dahil ako yung lapit ng lapit. Kaya naman ni-level up ko na ang adobo ko, Papa Dudut. Naisip ko na masyado ng luma ang adobo love story ni na Mama at Papa. Kaya kailangan ko ng version 2.0. Yon ang maging next project ko. Nag-isip ako na ile-level up ko na ang adobo ko at gumawa ako ng adobo pizza. Napangiti ako noong matikman ko yon, Papa Dudut, at naisip ko na yun na nga ang paraan para makuha ko ang puso ni Robin ng buong buo. Robin? Bakit ngayon ka lang? Sorry na pa-OT kasi ako sa karinderya. Daming customer. Kanina pa ako gutom eh. Alam ko naman. Sorry. Nagmadali na nga ako pumunta rito eh. Kaya naiwan ko yung adobo pizza na ginawa ko para sa'yo. Adobo pizza? Inimbento ko lang. Baka kasi nananawa ka na sa adobo ko eh. Ha? Eh adobo rin naman yung pizza mo. At least nag-level up. Gagawin kita sa susunod. Uy, anong dala mo ngayon? Bumili ako ng burger dyan sa kanto nyo. Gusto ko ng kanin eh. Ano yung burger? Eh di bibilihan kita ng kanin. Isabay mo dyan sa burger. Joke. Huwag ka magbiro sa taong gutom ha. Sorry. Nors ka uwi. Kakarating ko lang tapos papauwi mo na ako agad? Tinatanong ko lang kasi maaga ako matutulog. May basketball kami bukas. Ay, hindi naman ako magtatagal. Uuwi rin ako agad kapag wala ka ng ibang kailangan sa akin. Actually, wala na. Ah, okay. Pwedeng makiupo muna saglit? Bakit? Napagod kasi ako kanina sa trabaho tapos nag-commute pa ako papunta rito. Saglit lang naman ako uupo. Hindi ako magpapagabi rito. Okay, mabuti na yung malinaw. Salamat. Kain ka na.
Ang pangit talaga ng lasa ng burger dyan sa kanto namin. Pwe! Lasang swelas sa sapatos. Sorry, hindi ko alam na hindi mo trip yung burger nila ron. Kung bakit naman kasi kinalimutan mo yung pinagyayabang mong adobo pizza eh. Babawi ako sa susunod. Pasensya na. Next time ayusin mo ha. Oo, promise. Robin, Ano yun? pwede ka sa Sunday? Death anniversary kasi ni na mama at papa eh. Baka pwede mo ko samahan sa puntod nila. Bakit ako? Para mapakilala na kita sa kanila. Bakit? Ano ba kita? Di naman tayo ah. Yun nga eh. Ano nga ba tayo, Robin? Ha? Ang tagal na nating nagkakamabutihan pero hindi pa rin klaro sa akin kung ano tayo. Masaya tayo. Masaya naman tayo sa ganito, di ba? Pero mas magiging masaya kapag klaro sa akin kung ano tayo. Kailan ba tayo magkakaroon ng label? Kasi wala akong may sagot sa mga nagtatanong sa akin eh. Ay nako, hayaan mo yung mga tao na yan. Ang importante, masaya tayo. Ang unfair naman. Ginawa ko naman lahat para sa'yo ah. Bakit label lang hindi mo maibigay sa akin? Hindi naman nakakabigat yun ah. Pareho tayong single. Kaya bakit hindi pwede? Kasalanan to ng ex ko eh. Masyado akong natroma sa ginawa niya. Kaya natatakot akong mailove ulit. Kaya natatakot akong sumubok ulit. Alam mo Rufa, kung napapagod ka sa akin, pwede ka nang tumigil. Gusto kita pero natatakot pa ako. Baka kasi gawin mo rin sa akin yung ginawa ng ex ko. Sorry. Ang insensitive ko. Hindi ko man lang naisip na may trauma ka pa pala. Hindi kasi ganun kadali yung hinihiling mo eh. Durog na durog ako. Natroma ako. Ano bang mahirap intindihin dun? Kaya nga sorry eh. Hindi na mauulit. Hindi ko na nga inulit na tanungin si Robin tungkol sa label namin, Papa Dudut. Nakonsensya ako noong nasaktan siya habang inaalala ang nakaraan nila ng ex niya. Nag-promise na lamang ako sa sarili ko na tutulungan ko siyang mag-heal. Naisip ko na ako rin naman yung makikinabang noon kapag nakarecover na siya sa ex niya. Ang sabi ko noon sa sarili ko ay konting panahon pa at mamahalin na rin ako ni Robin. Yun lang naman ang goal ko noon. At madali na lamang yung makuha oras na mawala yung trauma ni Robin sa ex niya. Tama naman noon si Robin, ang importante ay masaya kaming dalawa. Yung iba nga dyan may label pero lagi namang nag-aaway. Yun lang ang tinatoko sa utak ko noon. Masaya naman ako, Papa Dudut, kapag kasama ko siya pero sa kalagitnaan ay bigla na lamang akong malulungkot dahil parang walang ibang pinupuntahan ng ugnayan namin. Nakontento na lamang ako sa ibinibigay niyang konting atensyon kahit alam kong deserve ko naman yung atensyon na buo. Noong dumalaw nga ako sa puntod ng mga magulang ko ay hindi ko napigilang umiyak at natanong ko tuloy bakit ang dali lang para kina mama at papa na maging masaya pero ako ay hindi. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noon ay lagi niya akong tinatawagan. Kung dati isang beses o dalawa lamang sa isang linggo, kung magkita kami ay naging 3 beses na. Kaya natuwa ako sa improvement ng ugnayan namin. Sa susunod naisip ko baka payagan na rin niya akong matulog sa tinutuluyan niya. Noong birthday niya ay nag-request siya sa akin na gumawa ng adobo pizza at syempre sinunod ko yung gusto niya. Pinapunta niya ako sa bahay niya at nag-ayos ako noon, Papa Dudut. Nangutang pa nga ako ng ipinangbili ko ng sinuot ko. Nag-makeup din ako kahit kating-kalina yung mukha ko dahil hindi naman ako sanay sa kolorete. Noong nakarating na ako sa bahay niya, agad niya akong pinagbuksan ng pintuan. Yun na ang naging simula ng pagbabago ng buhay ko. Happy birthday, Robin! Nakaayos ka ata. Birthday mo eh. Yun nga eh. Ako yung may birthday pero ikaw yung nakaayos. Naisip ko lang kasing paghandaan tong espesyal na araw mo. Yan na ba yung adobo pizza na ginawa mo? Oo, masarap to. Hawakan mo, mainit-init pa.
Oh, Salamat. Kailangan pa ba ng hot sauce para rito? hindi na. Okay, good. Pasok ka. May papakilala ako sa'yo. Friends mo? Hindi. Kamag-anak? Hindi rin. Eh sino? Robin, saan pala isasabit yung... Uy, may bisita ka pala. LJ, may papakilala ako sa'yo. Sino siya? Hi. LJ, Rufa. Rufa, LJ. Hi. Hi. Si Rufa yung ino-orderan ko ng adobo. Oh, ikaw yun? Alam mo ba na yung adobo mo ang pinakamasarap na natikman ko? Dahil nga sa adobo mo na-inlove ako kay Robin. Araw-araw ba naman niya akong dinadala ng adobong galing sa'yo? Ayun, na-fall na ako. Ganun ba? Salamat ha. Nung first monthsary namin, yung adobo mo yung handa namin. Ah, mabuti naman at nagustuhan mo. At adobo mo ang pinaglilihian ko ngayon. Buntis ka? Oo! Kahapon pa ako nagka-crave ng adobo. Binida ni Robin na kaya mo rin daw gumawa ng adobo pizza. Ayun, naglaway na ako. Baka paglabas ng baby namin, kulay adobo na. Rufa, magkano lahat? Wag na. Regalo ko na lang. Regalo ko na lang sa magiging baby nyo. Uy, babayaran ka namin. Gumastos ka dyan Hindi na. Tsaka, birthday naman ni Robin. Nakarami na rin naman siya ng order sa akin dati. Libre ko na yan. Ganun ba? O sige, ganito na lang. Lagi na lang akong o-order ng adobo sa'yo. Ibibida ko rin sa mga katrabaho ko para dumami yung mga customer mo. Salamat. Kunin mo na lang kay Robin yung number ko. Salamat, Rufa. Salamat sa lahat. Pagkasara ni Robin ang pintuan ay agad akong tumakbo palayo, Papa Dudut. Nanginig ang mga tuhod ko habang naglalakad papunta sa paradahan. Iyak ako noon ng iyak sa loob ng jeep at hindi ko pinansin ang mga taong nakatingin sa akin. Nasaktan ako Nadurog ako sa mga nangyari, Papa Dudut. Ilang beses kong tinanong sa sarili ko kung bakit ako nagsettle kay Robin. Tinext ko siya, tumingi ako ng sagot sa ginawa niya sa akin at ang tanging sinabi lang niya, Papa Dudut, kay LJ daw siya tinamaan ng ganon. Kay LJ lang daw niya na feel na ready na siyang mag-commit. Doon ako mas lalong nasaktan. Bakit hindi sa akin? Nawalan ako ng gana sa buhay, naapektuhan ang trabaho ko noon at marami ang nakapansin na pumait na ang adobong luto ko. Sinabi ng boss ko na baka napapasobra daw sa toyo. Kung alam lang niya na dahil yon sa pagiging broken-hearted ko. Lagi na lang ako nakatulala sa trabaho at napansin yun ni Matt, Papa Dudut. Nilapitan niya ako para kumustahin at alam kong mapang-asar si Matt at alam ko noon na gigisahin at sisisihin niya lamang ako sa mga nangyari pero hindi yon ang ginawa niya, Papa Dudut. Rufa, Kung mang-aasar ka lang o maninise, wag ngayon please. di ko naman gagawin yun. Bakit ka nandito? Para kumustahin ka. Hindi mo ba nakikita? Ano sa tingin mo? Grabe naman. Kasing bitter mo na yung adobo mo. Siyempre, nasaktan ako. Anong gusto mo mangyari? Ay, eto. May dala akong adobo para sa'yo. Ayoko. Mapait yan. Hindi na mapait yan. Niremedyohan ko na. Niremedyohan mo? Oo, kaya kumain ka na. Di ka pa kumakain mula kanina Dalian mo bago dumagsa yung mga customer natin, malipasan ka pa. Hindi ako gutom. Kailangan mong kumain para magkaroon ka ng lakas na maka-move on. Alam mo ang corny nung sinabi mo, pero sige, tatawa na lang din ako para hindi ka mapahiya. Natawa ka naman talaga Di masamang umamin. Umamin ka nga ng feelings mo sa maling tao Di ba dapat ako yung humuhugot, hindi ikaw? Ako yung broken Pero seryoso, kumain ka na. Masarap ba tong adobo na niremedyohan mo? Siguro. Tikman ko Uy! Ang sarap!
Anong ginawa mo rito? Kasi pumapait na yung luto mong adobo. Kesa mapagalitan ka naman ng amo natin, sinubukan ko na lang ayusin. Inisip ko lang yung adobo ng nanay ko habang nire-remedyoan ko yan. Pero pasensya ka na kung hindi katulad nung niremedyo kong adobo yung adobo mo. Uy, grabe naman. Ang sarap nga nito eh. Alam mo, ngayon lang may gumawa ng adobo para sa akin. Kung tutusin, ikaw pa rin naman nagluto niyan. Inayos ko lang. Ganun na rin yun. Thank you Sinalba mo yung adobo ko. Thank you rin sa pagsalba sa akin. Marunong ka pala magluto? Oo naman, marunong ako magluto. Hindi lang ako mahilig. Naturuan din naman ako ng nanay ko na magluto noon. Magaling din magluto yung nanay ko. Parang ikaw. Talaga? Paborito niya na ipinagluluto yung tatay ko. Pag nagluluto si nanay noon, nasa tabi niya lang si tatay lagi. Wala namang naitutulong si tatay kay nanay kasi di naman siya marunong magluto. Nandun lang siya. Taga-suporta. Taga-cheer kay nanay kapag masarap yung timpla ng luto niya. Ang cute naman. Cute no? Gusto ko rin ng ganong relasyon. Alam mo, wag kang masyadong umasa na magagaya yung love story mo sa love story na magulang mo. Tignan mo yung nangyari sa akin. Nga. Sa bagay, may kanya-kanya naman kasi tayong love story na bubuuin. Uy, dati hindi kita makausap tungkol sa ganito Diring-diri ka pa pag itong topic. Tapos ngayon? O sige, mang-asar ka pa. Ikaw na nga itong pinaghanda ng pagkain tapos… Uy, bigla akong naalala. Diba sabi mo, tsaka ka lang magluluto kapag mahal mo yung babae? Uy, mahal mo ba ako? Uy, hindi O baka crush mo na ako? Oy, umaming ka na. Crush ka dyan. Ano aaminin ko? Wala akong aaminin no. Magsama na lang kayo ng Robin mo. Oy, nagsiselos kay Robin. Hindi no? Ewan ko sa'yo. Ubusin mo na nga yung adobo bago pa maubos pasensya ko sa'yo. Uy, di ba sabi, love is patient daw? Maging pasensyoso ka naman sa akin. Love you. Bahala ka dyan. Tawagin mo na lang ako kung may kailangan ka pa. Doon lang ako sa kusina. Sige na, kumain ka na. Hindi ko na nga pinapangarap na magkaroon ng love story na eksakto sa magulang ko. Sa kanila yun iba naman yung para sa akin. May kanya-kanyang love story na hinanda ang Diyos para sa atin. Niluto na niya yon bago pa man tayo matutong ma-in-love at ihahain na lamang yon kapag ready na tayo. Pakiramdam ko noon, Papa Dudut, ganun yung nangyari sa akin. Unti-unti ay tinutulungan ako makabangon ang sarili ko at wala pang isang taon ay nakausad na ako. Hindi naging maganda yung kinalabasan ng unang heartbreak ko, pero hindi yun naging dahilan para tumigil na ako magmahal. Umamin na rin si Matt na gusto niya ako. Doon na nga nagsimulang maluto ang love story ko. Napailing na lamang ako dahil ang tagal-tagal na hinahanap ko sa maling tao yung love story na kailangan ko. Samantalang nasa harapan ko lang pala yung taong matagal nang para sa akin. Sa ngayon po, Papa Dudod, ay maglilimang taon na ang relasyon namin ni Matt at meron na kaming isang anak. Hindi na nga ako makapaghintay na lumaki ang anak namin para makwento ko kung paano kami nagsimula ng tatay niya. Gusto kong ikwento sa kanya na naging malubakang daan na namin patungo sa isa't isa. Pero kahit na ganun pa man ang nangyari, ang importante ay nagtagpo pa rin kaming dalawa. Marami pong salamat sa pagbasa ng aking kwento. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Rufa.